Samantala, decongestion efforts sa NAIA ngayong holiday season at ang deportation ng higit 20 Chinese national na sangkot sa illegal pogo sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, welcome. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Umpisahan po natin sa immigration o yung electronic gates. Hingi lang kami ng information kung ano po itong bagong biometric immigration e-gates sa NAIA na gagamitin para mabawasan ng congestion sa paliparan ngayong holiday season. So, una sa lahat, kasi meron ng existing gates. So, ano po ba itong bagong gates na ito? Paano siya naiiba? Ito po ay mga bagong electronic gates na pre-procure po for NAIA ng NNIC at for all other international airports ng Bureau of Immigration. Yung mga dati po natin na mga electronic gates, medyo outdated na po yun kasi it was procured, I think, 2016 or 2018. These new electronic gates po are much faster, are updated to the latest technologies. At kung mapapansin niyo po, ang sabi ko nga, mas sexy itong bagong electronic gates natin because the old electronic gates used to occupy a big space doon sa paliparan natin. Unlike itong mga bagong e-gates na ito, mas maliit po yung kinukuha niyang espasyo, meaning mas marami tayong madedeploy at mas marami tayong agad maseserbisyohan ng mga travelers. So, paano ba, Ms. Dana, yung magiging procedure? Kasi dun sa old gates, isa-scan yung boarding pass, tapos yung passport, tapos kukuha ng biometric. So, ano yung magiging procedure this time? Ang kagandahan po ngayon dito, sir, no, is mababawasan na yung mga steps na gagawin ng ating mga travelers. Ang kanilang pasaporte na lamang po at biometrics ang kinakailangan nila. Ang details po ng kanilang travel ay integrated na doon sa ating Advanced Passenger Information System. Nakadugtong din po ng system na ginagamit dito sa mga electronic gates. So, pinag-connect na po natin itong mga systems na ito para hindi na po hiwa-hiwalay gagawin ng mga passengers, which makes things faster. Actually, from the usual 45 seconds on the manual counters, napapababa yan ng electronic gates to as low as 8 seconds per person. So it really makes a big difference in terms of ensuring the fast and efficient processing of travelers. Nakalimutan ko itanong, is this for Philippine passport holders o lahat naman ng travelers na papasok sa NAIA? At ano po, may lalabas rin po bang sticker ulit? Tinitingnan po natin na i-deploy ito sa arrival and departure. So may mga certain categories of individuals sa departure natin na maaari na pong gumamit ng electronic gates. Ngayon po, we're just fine-tuning yung mga detalye nito bago natin i-release sa publiko. Pero both arrival and departures po natin ay makakagamit nitong electronic gates. It really aims to change the kalahati po nung operations natin, particularly dyan sa NAIA, into electronic na. Saan, nabanggit nyo, Ms. Danay, NAIA, so saang terminals muna i-deploy itong bagong gates? At gaano kabilis ba sa tingin nyo yung magiging turnover? Kanina may nabanggit kayo 45 seconds dun sa old gate. So, gaano kabilis ito ngayon? Itong ating bagong e-gates ay dinedeploy natin na-procure ng NNIC for NAIA Terminal 1 and Terminal 3, which are the international terminals noong NAIA. It can go as low as 8 seconds. So malaking bagay po sa atin yan. At yun nga, dahil mas maliit na siya in terms of size, mas marami yung maa-accommodate na passengers. More than kagaya dati, mga immigration officers, malaking hilera, malaking espasyo din ng kinakain. Ngayon, dahil hindi naman natin pwedeng i-expand yung mga paliparan natin dyan sa NAIA na, we ensure that we use technologies to maximize the space available dyan po sa paliparan. Paano naman kung nandun ako sa gate tapos mag-fail? Kasi sa experience ko, hindi na-scan yung barcode ng boarding pass dati. Paano naman kung may failure sa
Pwede ba yun? Facial recognition, baka nagparitoke sa ibang bansa o sa fingerprint ba kukuha pa rin? So paano yung magiging procedure? Yun nga po yung difficulty na with the old system, with the old e-gates, may mga certain parameters na hindi niya kayang i-read, hindi niya kayang basahin. There are certain Philippine passports na hindi niya rin nakaka-capture. But with this one, lahat po yan makaka-capture na. Meron pa rin po tayo mga tao na nakaposte kung kinakailangan po ng assistance doon sa mga electronic gates natin. And especially kung meron pong derogatory record. Kasi nadedetect din po ng mga bago nating electronic gates yung derogatory record ng isang individual. So halimbawa po, meron siyang warrant of arrest, hold departure order, or whatever derogatory record, the gates will not open. And meron po tayong immigration officer that will be prompted to verify the information and do the necessary action based on the derogatory record. Nabanggit niyo, Ms. Dana, na ang NNIC ang nag-procure nito. So, ano yung magiging role ng BI in terms of operations, maintenance, at monitoring ng e-gates, lalo na kapag fully implemented at activated na lahat? Well, bilang end user po, kami po yung mag-e-ensure na nagagamit ito ng maayos at nakakonect sa systems. And masigurado namin na yung data na nakaka-capture po nito ay protected. Alinsunod po sa mga data privacy laws natin. So yan po ang role ng immigration in the use of these electronic gates. But for the other electronic gates po, in the other international airport, BI din po ang nag-procure naman nun. In terms of yung napag-uusapan natin yung pagpapabilis ng proseso, so ito po bang e-gates, sapat po ba ito para maibsan yung congestion o kailangan pa rin natin mag-hire ng more immigration officers at mag-upgrade pa ng teknolohiya para talaga maging smooth yung proseso ng pag-depart at pag-arrive ng ating mga pasahero? Sa atin po mga technologies, ito yung pinaka-importante talaga is the electronic gates. Kasi ito yung start ng lahat eh. Everything is just an attachment to the electronic gate. So malaking bagay po ito that we are procuring it in this administration dahil malaki ang maitutulong nito doon sa ating pagproproseso. Pero hindi ibig sabihin na nag-procure po tayo ng electronic gates ay aalisin na ang mga immigration officers. Dahil actually kulang pa po ang ating immigration officers. Lagi ko nga pong biro is kulang pa yung immigration officers natin sa dami ng isla ng Pilipinas kasi there are 7,000 plus islands of the Philippines and there are just around 2,000 plantilla personnel of the Bureau of Immigration. So ito pong electronic gates na ito ay would allow the immigration to remove the person, the immigration officer, from the manual labor of stamping the passport and move them to more important work, kagaya po ng secondary inspection at saka ng trends analysis and data analysis doon sa mga passengers. So, ang pinag-uusapan natin, Ms. Dana, is NAIA at NNIC, initiative ng NNIC to as part of their modernization program bilang operator sa NAIA. Paano kaya, may idea ka ba, Ms. Dana, kung gagawin din ito sa iba pang international airport sa ibang probinsya? Definitely po. Nakakasana po yung procurement natin doon sa mga iba pang e-gates sa ibang mga international airport. Kasi hindi lang po NAIA ang minomodernize natin, hindi lang po yung mga nasa Metro Manila, but also all the other international airports na inaasahan po natin na tataas yung bilang ng mga bumabiyahe, lalo sa mga susunod na linggo given that it's already the holiday season. Sa ibang usapin naman, Ms. Dana, ano po ang naging batayan ng Bureau of Immigration para agad na maglabas ng deportation order laban sa 23 Chinese nationals na sangkot sa illegal pogo activities at cyber fraud? Well, ano po yan? Yan ang ating important sa atin, yung mapabilis ang pagde-deport nitong mga illegal aliens na ito, lalong-lalo na yung mga sangkot dyan sa mga POGO-like activities and scam hubs. Alinsunod na rin po doon sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ialisin na ang POGO dito po sa Pilipinas. Kaya gusto po natin talagang tuloy-tuloy yung mass deportations natin sa lahat po ng mga nahuhuli ngayon na mga involved sa POGO.
So ma'am, na-institutionalize yung pagban sa mga pogo dahil sa pagpirma ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa anti-pogo law. So paano nakatulong yung bagong batas para mas mapabilis yung proseso ng pagde-deport ng mga foreign national na lumalabag sa ating batas? Napakalaking bagay po sa atin yung bagong batas na ito na nagsasabi po ng malinaw na hindi na maaaring magkaroon ng mga pogo-like activities dito sa Pilipinas, as well as yung mga ibang kumpanya that support the movements of these pogo companies. Ito po ay talagang directive sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tulong-tulong po tayo kasi ito pong pagtugis sa mga pogo ay hindi lang po trabaho ng immigration. There are so many aspects of pogo na kailangan din pong tutukan at malaking bagay po ito para ipaalala at i-ensure na lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay tulong-tulong na tinatakwil at pinapaalis na po itong pogo na ito. Sa part, nabanggit nyo na talaga interagency effort, whole of government approach. Pero sa parte po ng BI, Ma'am Dana, paano po na-ascertain na itong mga individual na i-deport ninyo ay may direct participation sa pogo-like activities, sa fraud, o wanted criminals sa sarili nilang bansa? So paano po yung prosesong ipinapatupad ng BI bago po talaga yung mag-decide na i-deport sila? Kasama po yan dun sa investigation ng ating Intelligence Division at ng ating Fugitive Search Unit ay kung makita kung ano yung mga activities ng mga individual na ito. Ang mahirap dito, sir, ngayon, yung kanilang mga activities ay hindi na lang yung mga big scam hubs na ginagawa. Meron kaming nahuli, actually recently, mag-isa lang siya sa loob ng kanyang condominium doing scamming activities. So it can be as small as one person. Kaya malaking bagay po na pinapadeport natin lahat ng ito kasi hindi nagmamatter kung isa o 100 yan, basta lahat po yan na involved sa pogo-like activities, sa scamming, should be deported and blacklisted from the country. And I'm sure meron kayong koordinasyon sa law enforcement agencies. Ibalik ko lang doon sa unang topic natin na e-gate. So, paano, nabanggit nyo kasi kanina na minsan magkaka-error yung e-gate kung merong kaso o ma-flag, ma-red flag yung pasahero, whether pa-exit o papasok. So, kanino po nanggagaling yung information na yon na nag-raise ng red flag doon sa mga electronic gate? Iba-iba po. Kung ang individual ay may kaso sa immigration, meron siya maaaring watchlist o kaya naman po blacklist order, hindi magbubukas ang e-gate dahil meron siyang derogatory record doon. Kung Filipino naman po, halimbawa na merong kaso at merong warrant of arrest, may whole departure order or similar or a lookout bulletin, hindi rin po agad basta magbubukas ang electronic gate. Kinakailangan po ng verifications nung ating immigration officer to ensure, to check kung siya po yung individual na yon at to conduct the necessary action depending on the type of order against the subject. Meron pa ba, Ms. Dana, na mga foreign nationals na nakadetain sa BI in relation to participation in pogo hubs or yung scam hubs? At inaasahan ba natin na magkakaroon pa ng deportations soon? Madami pa po. Ang ating holding facility, dalawa na po yan. Inside Camp Bagong Diwa at isa po sa Muntinlupa sa loob ng Bucor compound. There are around 500 wards inside these facilities and marami po dyan. Siguro mga 2/3 or 1/3 niyan ay mga previously related sa pogo. Kaya mass yung deportations natin ngayon. Tinutulungan po tayo ng iba't ibang mga embassies nila para makapag-arrange po tayo ng for the logistics ng kanilang pag-alis. At nakita po natin talagang sunod-sunod, halos every month tayo may mass deportations when it comes to these pogo workers. Kasi ayaw natin na nananatili sila dito sa Pilipinas at gusto natin na blacklisted na sila, meaning they will not be able to re-enter the country anymore. Base sa investigasyon ng BI, Ms. Dana, so itong mga workers na to, malamang hindi naman sila pumapasok at sinasabi nilang magiging pogo worker ako. So base sa investigasyon ninyo, ano yung kadalasan dahilan na ginagamit nila sa pagpasok at paano ang
tanong kasi is paano nila namamask na yun nga, magiging part pala sila ng illegal pogo operations? Karamihan yan, it's either they will pretend that they are regular tourists, na mamamasya lamang sila, or that they are working legitimately for a legitimate company here in the Philippines. There are cases when makakakita kami ng mga individuals na merong working visa, merong mga permit, pero hindi yun yung trabaho nila. Nasa ibang lugar sila doing scamming activities. There are cases wherein merong asawang Pilipina na ginagamit yon para makapagtrabaho illegally dito. Siyempre, hindi lang naman Manila yung port of entry nila. Nabanggit mo, Ms. Dana, they pose as tourists din, di ba? So, pwedeng pumasok sa Clark, sa Cebu, sa Davao, at sa iba pang international airport. So, meron ba kayong minimonitor sa ngayon na posibleng hotspot in terms of yung pwede pang pasukan? Although, may ngipin na kasi may batas na tayo para masawata talaga ang pogo. Ngayon mukhang iba-iba yung ina-attempt nila na daanan, pero centralized yung database natin. Kaya kapag may mga derogatory record, we are able to intercept it at any ports. Hindi lang po sa NAIA, even dun sa mga probinsya. So, bago tayo magtapos, Ms. Dana, hingi naman kami ng update tungkol sa mga kasong isinampa sa mga sangkot sa Maanamulyang flood control project. So, dito ba sa mga na-issuehan po ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, automatic ba yan na may whole departure order, preemptive whole departure order o lookout bulletin pa rin? Pakipaliwanag naman po. Kapag may warrant of arrest na yung isang individual, ito po actually hindi siya automatic na nagkaka-whole departure order. But the effect is really something like that. Kasi kung hindi pinayagan ng tao umalis dahil kailangan siyang hulihin ng pulis, essentially it's also preventing his travel outside the country. And ito po nakalagay sa ating centralized database. So all the individuals, whether departing the Philippines or arriving from another country, mafa-flag po natin yan at mai-inform po natin yung kapulisan para ma-implement po nila yung pag-aresto dito po sa mga individual na ito. So, sa ngayon po, antayin natin obviously ang magiging aksyon ng korte kung talagang bibigyan ng instruction ang BI para i-hold sila for departure. So, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, Ms. Dana, sa pagsisikap po ng gobyerno po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapaganda pa yung travel experience ng ating mga kababayan at syempre sa pagsawata po sa mga illegal po na operations gaya ng Pogo. Yes, todo suporta po kami ang Bureau of Immigration sa move ng ating national government na i-improve ang serbisyo ng lahat ng mga government agencies at siguraduhin itong mga illegal aliens na ito, itong mga maaring involved sa online gambling o kaya naman po sa scams ay mapaalis na po at tuluyang ma-blacklist sa ating bansa. Sinisigurado po ng Bureau of Immigration na lahat po ng ating mga resources ay nakalatag para ma-ensure na itong mga illegal aliens na ito, itong mga pugante na nag-a-attempt na manatili dito sa Pilipinas, ay mapaalis na po natin ng tuluyan. Maraming salamat po sa inyong oras. Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Thank you, ma'am.